Taong 2026, natukoy ang isang bansa na may kakayahang magpatigil sa tibok ng pandaigdigang ekonomiya. Nakakagulat, ang bansang ito ay hindi Amerika o China, kundi ang ating sariling Pilipinas. Noong unang araw ng 2026, nagulantang ang buong Europa. Isang pahayag na parang bomba ang inilabas ng Oxford University. Ang numero 1 bansa na dapat katakutan ng mundo sa taong 2026. Hindi ito ang China, hindi rin ang Amerika. Ang pangalang lumabas ay Pilipinas. Ito ang resulta ng isang pinagsamang pananaliksik na nilahukan ng 300 iskolar mula sa 3 economic research institutes ng mga tanyag na universidad sa mundo tulad ng Massachusetts Institute of Technology, Harvard University, at Stanford University. Sa sandaling huminto ang Pilipinas, titigil din ang puso ng ekonomiya ng mundo. Semiconductors, paggawa ng barko, baterya, industriya ng depensa. Isang nakagugulat na resulta ng simulation ang lumabas. Kung ititigil ng Pilipinas ang operasyon, 37% ng mga pabrika sa buong mundo ang agad-agad na magsasara. Ang pinsala, sa loob lamang ng 7 araw, aabot ito sa $1.2 trilyong. Nagdaos ng isang madaliang panayam ang Oxford University. Nagtipon ang pinakamahuhusay na isipan sa buong mundo. Ang tagapagsalita ay ang punong propesor ng economics sa Oxford University at dating Asian advisor ng World Bank. 5 taon pa lang ang nakalilipas, siya mismo ang nagsabing malapit nang maging sunod-sunuran na lamang sa Tsina ang Pilipinas. Ngunit sa araw na iyon, sa harap ng 500 katao, yumuko siya at inamin ang kanyang pagkakamali. Ano nga ba ang nangyayari sa maliit na bansang ito na tinatawag na Pilipinas? Bago tayo magsimula, suportahan natin ang ating mahal na bansa sa pamamagitan ng pag-subscribe at pag-like. Ang pangalan ko ay Jeremy Hamilton. Nagtuturo ako ng economics sa Oxford University at dati akong nagsilbi bilang tagapayo para sa ekonomiya ng Asya sa World Bank. Masasabi kong may sapat akong karanasan sa larangang ito at ngayon, mayroon akong dapat aminin sa inyong lahat. 5 taon na ang nakalilipas. Sa isang panayam, sinabi ko, ang ekonomiya ng Pilipinas ay babagsak at magiging sunod-sunuran na lamang sa Tsina. Ang mga kumpanya ba tulad ng San Miguel? Itinuring ko lamang silang mga kumpanyang lumaki sa paggaya sa mga produktong kanluranin. Ang mga naglalakihang mall, tiningnan ko lamang ito bilang mga murang pasyalan na matatagpuan sa Asya. Aaminin ko, minaliit ko ang Pilipinas. O mas tamang sabihin na binaliwala ko ito. Ngunit nagkamali ako. Isang malaking pagkakamali. Noong nakaraang buwan, nagbigay ako ng isang espesyal na panayam sa malaking bulwagan ng Oxford. Mahigit 500 na mag-aaral mula sa iba't ibang bansa ang dumalo. Mula sa China, Alemanya, India at Britanya, sila ang mga pinakamahuhusay na mag-aaral sa mga nangungunang universidad sa mundo. Tinanong ko sila, sa taong 2026, aling bansa ang pinakakatakutan sa buong mundo? Isang estudyanteng taga-Britanya ang nagtaas ng kamay. Amerika po, isang estudyanteng Tsino ang buong pagmamalaking sumigaw. Siyempre Tsina, binanggit naman ng isang estudyanteng Aleman ang paggamit ng Russia sa enerhiya bilang sandata. Umiling ako at ipinakita ko ang susunod na slide. 2 salita ang lumitaw sa screen. Pilipinas. Napuno ng tawanan ang bulwagan. Isang estudyanteng mula sa Tsina na nagngangalang Lingwei ang bumulong sa kanyang katabi, ang liit lang naman ng gross domestic product nila. Hinintay kong humupa ang tawanan. Hinayaan ko silang magtawa, dahil alam kong mas matindi ang katahimikang sasapit kapag napatahimik ko na sila. Ipinakita ko ang sumunod na slide. Napuno ang screen ng mga logo ng Economic Research Institutes mula sa 30 universidad sa mundo, Massachusetts Institute of Technology, Harvard, Oxford, Stanford. Ito po ang resulta ng pinagsamang pananaliksik ng 300 na mga iskolar. Bahagyang humina ang tawanan ng mga estudyante. Nagpatuloy ako sa susunod na slide. Kung hihinto ang Pilipinas sa loob ng 1 linggo, 37% ng industriya sa buong mundo ang agad na titigil. Ang tinatayang pinsala ay aabot sa $1.2 trilyong. May narinig akong tunog ng panulat na nahulog mula sa mesa. Namutla ang mukha ni Lingwei, ang estudyanteng sino na kanina'y tumatawa. Dahan-dahan kong tiningnan ang mga estudyante. Hindi ka panipaniwala, hindi ba? Walang sumagot. Natural lamang iyon. Kahit ako noong una ay hindi makapaniwala. Hinawakan ko ang mikropono at humakbang pasulong. Ngunit, mga Ginoo at binibini,
Hindi nagsisinungaling ang datos. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung bakit ako nagkamali at kung bakit ang Pilipinas ang bansang dapat nating katakutan sa buong mundo. Wala nang tawanan sa bulwagan. Ang 500 na pares ng mga mata ay nakatutok sa akin. Doon pa lamang tunay na nagsimula ang aking panayam. Unang bahagi, ang mga semiconductor. Ang unang paksa ay tungkol sa mga semiconductor. Nang ipakita ko ang larawan ng isang semiconductor wafer, agad na nagtaas ng kamay si Hans, isang estudyanteng Aleman. Siya raw ang nangunguna sa mechanical engineering sa Munich University. Profesor, ang nangunguna sa paggawa ng semiconductor ay isang kumpanya sa Taiwan. Hindi naman ganoon kataas ang market share ng Pilipinas. Marami sa bulwagan ang tumango. Hindi naman kasi mali ang kanyang sinabi. Sinabi ko kay Hans na maupo muna. At tinanong ko siya, Hans, maaari mo bang ilabas ang iyong smartphone mula sa iyong bulsa? Nagtatakang inilabas ni Hans ang kanyang telepono. Alam mo ba kung saan gawa ang napakaraming microchip sa loob niyan na mahalaga sa assembly, testing at packaging? Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Hans. Nagpakita ako ng bagong slide. Isang pie chart ang lumitaw. Assembly, testing at packaging ng semiconductor, Pilipinas, higit sa 10% ng pandaigdigang supply. Mga minamahal, para makagawa ng semiconductor, kailangan ng mga wafer. Ngunit pagkatapos itong gawin sa Taiwan, kailangan itong dumaan sa masusing proseso. Ang Pilipinas ay isang critical hub para sa assembly, testing at packaging, ATP. Dito tinitiyak na ang bawat maliit na chip ay gumagana ng perpekto bago ilagay sa inyong mga gadget. Ang Pilipinas ang tulay sa pagitan ng paggawa ng wafer at ng huling produkto. Tinuro ko ang graph. Kaya kahit gaano pa kagaling ang disenyo ng Amerika o Taiwan, kung walang masusing proseso ng ATP mula sa Pilipinas, hindi mabubuo ang mga semiconductor. Ang dahilan kung bakit kayo nakakapag-picture, nakakapagbukas ng apps, at nakakapag-save ng videos ay dahil sa hindi nakikitang teknolohiya at husay ng mga Pilipino. Kung hihinto ang mga kumpanyang ito sa Pilipinas, titigil ang mga pabrika ng smartphone sa buong mundo. Titigil ang mga laptop, titigil ang mga server. Titigil ang mga data center. Ang mismong gadget na hawak ninyo ngayon, hindi gagana kung wala ang Pilipinas. Nagpatuloy ako sa susunod na slide. Alam nyo ba kung ano ang high-performance chips? Karamihan sa mga estudyante ay umiling. Ito ang utak ng artificial intelligence. At marami sa mga espesyal na materyales at proseso para mabuo ito ay nagmumula sa Pilipinas. Ibig sabihin, ang puso ng artificial intelligence ay hindi direktang hawak ng Pilipinas. Nagtaas ng kamay si Ling Wei, ang estudyanteng Chino, isang mag-aaral mula sa Economics Department ng isang tanyag na universidad na may matatag na paniniwala sa kinabukasan ng pagmamanupaktura ng China. Profesor, gumagawa rin po ng sariling semiconductors ang China. Sa kabila ng mga sanksyon ng Amerika, nagde-develop kami ng sarili naming teknolohiya. Magandang punto, tumango ako. Tama ka, Ling Wei. Dapat kilalanin ang pagsisikap ng China. Ngunit, may isang datos akong ipapakita sa iyo. Ipinakita ko ang isang bagong slide. Marami sa mga manufacturing equipment na ginagamit sa mga pabrika ng semiconductor sa China ay gawa pa rin ng mga bansang kaalyado ng kanluran at ang mga kritikal na sangkap nito ay dumadaan sa Pilipinas para sa final assembly. Nanigas ang ekspresyon ni Ling Wei. Kahit na sinusubukan ng China na gumawa ng sarili nilang chips, ang mga kagamitan para gawin ito ay nakadepende pa rin sa Pilipinas. Nagbigay ako ng isang analohiya. Ling Wei, ano ang sitwasyong ito? Ito ay isang estado kung saan hindi mo ito malulunok o mailuluwa. Kung walang mga kagamitan at proseso mula sa Pilipinas, hindi tatayo ang industriya ng semiconductor ng China. Ngunit wala pa rin silang alternatibong teknolohiya. Natahimik si Ling Wei. Nagpakita pa ako ng isang slide. Isa pa. Alam niyo ba kung saan nanggagaling ang display ng mga pinakabagong smartphone? Marami sa mahahalagang bahagi ng OLED panels ay ginagawa ng mga kumpanya kung saan ang Pilipinas ay may malaking papel sa supply chain. Sinubukan ng mga kumpanyang Chino na gumawa ng sarili nilang supply. Ngunit dahil sa mga issue sa kalidad, bumalik din sila sa paggamit ng mga sangkap na may kinalaman sa Pilipinas. Napayuko si Ling Wei sa kanyang laptop. Hindi na siya tumutol. Uminom ako ng tubig mula sa bote. Dahan-dahan kong tiningnan ang bulwagan. Mga kaibigan, ang semiconductors ay simula pa lamang.
Ang susunod na industriya ay mas nakakagulat. Huminga muna kayo ng malalim. Inayos ng mga estudyante ang kanilang pagkakaupo. Tila ito na ang simula ng pinakamahalagang bahagi. Ikalawang bahagi, ang kapangyarihan sa karagatan. Ang ikalawang paksa ay ang paggawa ng barko. Isang malaking barko ang lumitaw sa screen. Isang liquefied natural gas, LNG, carrier na may habang higit sa 300 metro. Muling nagtaas ng kamay si Ling Wei na kanina'y natahimik. Tila hindi marunong sumuko ang estudyanteng ito. Profesor, sa paggawa ng barko, ang Tsina ang numero 1 sa mundo. Ilang beses na mas marami ang ginagawa ng Tsina kumpara sa Pilipinas. Ito ay isang katotohanang hindi matututulan. Marami sa bulwagan ang tumango. Tumango rin ako. Tama ka. Sa numero, mas lamang ang Tsina. Bahagyang nagtaas ng balikat si Ling Wei. Bumalik na ang kanyang kumpiyansa. Sabi ko habang pinapalitan ng slide. Ngunit Ling Wei, ang mahalaga ay kung anong klaseng barko ang ginagawa. Sa bagong slide, isang cross-section ng LNG carrier ang lumitaw. Alam niyo naman kung ano ang liquefied natural gas, hindi ba? Ito ang gas na ginagamit natin sa pagluluto at pampainit. Ang problema, napakalaki ng espasyo na kailangan nito. Hindi ito maaaring isakay basta-basta sa barko, kaya pinapalamig ito sa 163 degrees Celsius. Sa ganitong temperatura, lumiliit ang volume nito. Itinaas ko ang isang daliri sa 1,600. Ang gas na pupuno sa buong kwartong ito ay magiging kasinlaki na lang ng isang kahon. Ang likidong gas na ito ang isinasakay sa barko at tumatawid ng karagatan. Tumango ang mga estudyante. Ngunit may isang problema. Huminto ako saglit. Sa 163 degrees, ano ang nangyayari sa metal? Umuurong ito at nagkakaroon ng mga bitak. Ang ordinaryong bakal ay hindi kakayanin ang 163 degrees. Magkakaroon ito ng lamat, tatagas ang gas at may panganib ng pagsabog. Ang barkong kayang maglakbay sa karagatang Pasipiko habang pinapanatili ang ganitong napakalamig na temperatura, iyan ang LNG carrier. Tiningnan ko ang mga estudyante. Ilang bansa sa tingin nyo ang nakalutas sa problemang teknikal na ito? Nagtaas ako ng isang daliri. Ang Pilipinas ay isa sa pinakamalalaking tagagawa ng barko sa buong mundo, pang-apat noong 2022 at kilala sa paggawa ng mga dambuhalang barko tulad ng bulk carriers at container ships. 5, 6, 7, 8. Nanigas ang ekspresyon ni Ling Wei. Lumitaw ang isang bagong slide. 2025. Karamihan sa mga order para sa mga high-value ships ay napupunta sa mga shipyard sa Pilipinas, South Korea at Japan. 6. Ang Tsina ay gumagawa rin, ngunit karamihan ay ibang klase ng barko. Narinig nyo na ba ang bulk carrier? Ito ang mga barkong nagdadala ng karbon o iron ore. Mayroon ding mga container ship na parang nagdadala ng mga kahon ng delivery. Ang mga barkong ito ay hindi gaanong komplikado sa aspetong teknikal. Nagbigay ako ng isang analohiya. Ling Wei, isipin mo ito. Kung ang Tsina ay gumagawa ng mga dump truck, ang Pilipinas ay gumagawa ng mga espesyal na ambulansya para sa operasyon. Parehong sasakyan, pero magkaiba ang antas ng teknolohiya. Magkaiba rin ang presyo. Magkano sa tingin ninyo ang isang LNG carrier? $250 milyong. Sa bulk carrier, mga $30 milyong. Halos 10 beses ang pagkakaiba. Habang 10 barko ang ginagawa ng Tsina, 3 lang ang kailangang gawin ng Pilipinas para maging pareho ang kita, ngunit mas mataas ang tubo ng Pilipinas dahil kasama rito ang teknolohiya. 7. Nagtaas ng kamay si Emily, isang estudyante mula sa Britanya. Galing siya sa Cambridge University. Profesor, ano po ang kinalaman niyan sa Europa? Magandang tanong. Ipinakita ko ang isang bagong slide, isang mapa ng Europa na may mga arrow na nagpapakita ng ruta ng pag-import ng LNG. Emily, natatandaan mo ba kung ano ang nangyari noong 2022? Sinalakay ng Russia ang Ukraine. Bago iyon, nakadepende ang Europa sa mga pipeline mula sa Russia. Mahigit kalahati ng pampainit sa Alemanya ay galing sa gas ng Russia. Pagkatapos ng pagsalakay, itinigil ng Europa ang paggamit ng mga pipeline na iyon, ngunit darating ang taglamig. Kailangan ng pampainit. Ano ang naging alternatibo? Ang pag-import ng LNG. Mula sa Qatar, Amerika, Australia dinadala ang gas sa pamamagitan ng mga barko. Tinitigan ko si Emily.
Sino ang gumagawa ng mga barkong iyon? Pilipinas, Japan, at South Korea. Dahan-dahang tumango si Emily. Kung hihinto ang mga shipyard sa Pilipinas, mahihinto ang supply ng mga LNG carrier. Kung walang barko, hindi madadala ang gas. Kung walang gas, hindi makakaligtas ang Europa sa taglamig. Si Hans, ang estudyanteng Aleman, ay may ibinulong sa sarili sa wikang Aleman. Nang tanungin ko siya mamaya, ito raw ang ibig sabihin, ang aming pampainit ay nakasalalay sa Pilipinas. Tumango ako. Tama ka, Hans. Ang dahilan kung bakit may mainit na taglamig kayo, sa likod niyan ay ang mga shipyard sa Cebu at Subic. 8-9. May mga taong nagwe-welding mula madaling araw sa mga bayang iyon. Natahimik ang buong bulwagan. Uminom ako ng tubig at tiningnan ang mga estudyante. Wala pa tayo sa kalahati. Si Lingwei at Emily ay nakatingin sa akin. Ngayon pa lang magsisimula ang tunay na usapan. Inayos ng mga estudyante ang kanilang pagkakaupo. Oras na para pag-usapan ang tungkol sa mga kritikal na mineral at baterya. Ikatlong bahagi. Ang puso ng baterya. Lumipat ako sa ikatlong paksa. 3 larawan ang lumitaw sa slide. Isang minahan ng nickel, isang electric vehicle, at isang smartphone. Agad na nagtaas ng kamay si Hans, ang estudyanteng Aleman. Profesor, pagdating sa mga baterya at dekalidad na electronics, hindi ba't ang China, Japan at South Korea ang mga kilalang leader? Ang Pilipinas ay mas kilala bilang taga-supply lamang ng hilaw na materyales. May bahid ng pagmamalaki ang boses ni Hans. Tumango ako. Magandang punto, Hans, ngunit doon ka nagkakamali. Ipinakita ko ang isang bagong slide. Ang Pilipinas, ang pangalawa sa pinakamalaking producer ng nickel sa buong mundo at isa sa may pinakamalalaking reserba, 10, 11, 12. Ang nickel, kasama ang cobalt, ay ang pinakamahalagang sangkap sa mga lithium-ion na baterya na nagpapagana sa mga electric vehicle at sa halos lahat ng modernong gadget. 13. Sa katunayan, ang demand para sa nickel ay inaasahang tataas ng husto dahil sa EV revolution. At saan sila kukuha nito? Isa ang Pilipinas sa mga pangunahing pagpipilian. 10.4. Nanlaki ang mga mata ni Hans. Bakit ito mahalaga? Dahil habang ang ibang bansa ang nagdidisenyo at bumubuo ng baterya, ang mismong puso nito ang naprosesong nickel ay nagmumula sa Pilipinas. Ang bansa ay may 2 planta na nagpoproseso ng nickel at may mga plano pang palawakin ito. 10.14. Isipin ninyo ang Tesla, ang Volkswagen, ang bawat gumagawa ng electric car, ang kanilang produksyon ay direktang nakasalalay sa supply ng nickel mula sa mga minahan sa Pilipinas. 12 and 15. Kung hihinto ang Pilipinas sa pag-export ng nickel, titigil ang produksyon ng mga baterya sa buong mundo. Isang bagong slide ang lumitaw. Larawan ito ng mga dambuhalang pabrika ng baterya. Ang mga gigafactories na ito ay parang mga dambuhalang halimaw na laging gutom at ang pagkain nila, nickel mula sa Pilipinas. Ngayon, pinag-aaralan ng Pilipinas na ipagbawal ang pag-export ng hilaw na nickel ore para hikayatin ang pagtatayo ng mas maraming processing plants sa loob ng bansa. 11. Kung mangyari ito, hindi na lang hilaw na materyales ang kontrolado nila, kundi pati na rin ang value-added na produkto. Ito ay magbibigay sa kanila ng mas malaking kapangyarihan sa pandaigdigang supply chain. Hindi na muling nagsalita si Hans. Naglagay siya ng panulat at titig na titig sa screen. Natahimik na rin siya. Nang mga sandaling iyon, nagtaas ng kamay si Emily, ang estudyanteng taga-Britanya. Profesor, bukod sa mga industriyang ito, ano pa ang nagpapalakas sa Pilipinas? Ngumiti ako. Emily, magandang tanong. Ang pinakamalaking asset ng Pilipinas ay hindi produkto kundi ang mga tao nito. Isang bagong slide ang lumitaw, larawan ng mga Pilipinong seaman sa isang malaking barko. Halos 30% ng mga seaman sa buong mundo ay Pilipino. Sila ang nagpapatakbo sa mga barkong nagdadala ng langis, pagkain at lahat ng produkto sa buong mundo. Kung sabay-sabay silang bababa sa kanilang mga barko, titigil ang pandaigdigang kalakalan. Sumunod na larawan. Mga nurse na Pilipino sa isang ospital sa Europa. Sila ang bumubuhay sa mga healthcare system ng maraming mauunlad na bansa. At ang huling larawan, isang call center sa Maynila na puno ng mga kabataang nagtatrabaho sa gabi. Sila ang sumasagot sa mga tawag ninyo, nag-aayos ng problema sa inyong mga account at nagpapatakbo sa customer service
ng mga pinakamalalaking kumpanya sa mundo. Mga kaibigan, sabi ko, ito ang tunay na kapangyarihan ng Pilipinas. Hindi ito nakikita sa mga pabrika o minahan lamang, kundi sa puso at galing ng bawat Pilipino. Napayuko si Emily. Naintindihan niya. Tumingin ako sa lahat. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang hinaharap. Ano ang mangyayari sa mundo kapag huminto ang Pilipinas? Naging mabigat ang hangin sa bulwagan. Oras na para simulan ang simulation. Ang simulasyon. Philippines shutdown. Tumayo ako sa harap ng lectern. Pinatay ko ang slide at tiningnan ang mga estudyante. Ngayon, magpapakita ako ng isang kathang-isip na sitwasyon. Natahimik ang buong bulwagan. Una sa lahat, gusto kong linawin. Hindi ito tunay na nangyari. Ito ay isang kathang-isip na senaryo batay sa mga simulation model ng World Bank, MIT Economic Research Institute at Oxford University Supply Chain Research Center. Ngunit lahat ng numero ay batay sa tunay na datos. Ibig sabihin, hindi ito haka-haka. Inayos ng mga estudyante ang kanilang upo. Binuksan ko ulit ang slide. Sa itim na screen, lumitaw ang puting mga salita. Simulation. Philippines shutdown. Enero 1, 2026. Alas 12 ng umaga. Lahat ng pabrika, lahat ng daungan, lahat ng planta sa Pilipinas ay titigil. Hindi mahalaga ang dahilan. Maaaring lindol, digmaan, o malawakang brownout. Ang mahalaga ay hindi ang sanhi, kundi ang resulta. Pinalitan ko ang slide. Lumitaw ang mga salitang, makalipas ang isang oras. Isang oras pagkatapos ng shutdown. Ang mga linya ng produksyon sa mga pabrika ng semiconductor sa Laguna at Cavite ay hihinto. 16. Ang mga pabrika ng semiconductor ay dapat tumatakbo 24/7. Hindi ito dapat huminto. Dahil lahat ng wafer na nasa proseso ng paggawa ay kailangang itapon. Bilyon-bilyong dolyar ang magiging basura. Huminto ako sandali. Sa punong tanggapan ng Apple sa Cupertino, magkakaroon ng emergency supply chain meeting. Ang telepono ng CEO ng Nvidia na si Jensen Huang ay hindi titigil sa katutunog. Nagbago ang slide. Makalipas ang 6 na oras, ang linya ng produksyon ng iPhone ng Apple sa Tsina ay titigil. Ang dahilan? Naubos na ang stock ng mga kritikal na electronic components na dumaan sa assembly at testing sa Pilipinas. 2. Isang iPhone ay may daan-daang bahagi, ngunit kung kulang ang isa, hindi ito mabubuo. At ang mahalagang isang iyon ay mula sa proseso sa Pilipinas. Kasabay nito, sa Texas, USA, makakatanggap ng abiso ang gigafactory ng Tesla paghinto ng supply ng baterya. Ang dahilan? Ang supply ng naprosesong nickel mula sa Pilipinas ay natigil. 3. Dahan-dahang babagal ang linya ng produksyon ng Tesla. Nagbago ang slide, makalipas ang 24 oras. Bubukas ang New York Stock Exchange. Ang Nasdaq Index ay magbubukas sa 7%. Gumuho ito sa pagbubukas pa lang. Binasa ko ang mga numero. Apple stock, bumagsak ng 12%. Nvidia, bumagsak ng 15%. Tesla, bumagsak ng 18%. Ang mga headline sa buong mundo ay magiging iisa. Krisis sa supply chain mula Pilipinas. Nagbabanta sa pandaigdigang ekonomiya. Nagbago ang slide. Makalipas ang 48 oras. 40% ng produksyon ng smartphone sa buong mundo ay hihinto. Hindi lang iPhone. Pati Samsung Galaxy, Xiaomi, Oppo lahat ay gumagamit ng mga bahaging dumaan sa Pilipinas. 2. Ang merkado ng server ay magsisimula na ring maparalisa. Ang pagtatayo ng mga bagong server ng Amazon Web Services, Google Cloud at Microsoft Azure ay ganap na mahihinto. Dahil hindi na nila makukuha ang mga high-performance na sangkap na kailangan sa bawat server, mas malala ang sitwasyon sa industriya ng sasakyan. Ang produksyon sa mga pabrika ng General Motors at Volkswagen ay bababa sa 50% dahil naubos na ang supply ng mga bahagi. Ang isang sasakyan ay may daan-daang semiconductor at electronic parts at malaking bahagi nito ay may kinalaman sa Pilipinas. Nagbago ang slide. Makalipas ang 72 oras. Ang presyo ng natural gas futures sa Europa ay tataas ng 35%. Bakit tumataas ang presyo ng gas? Dahil sa mga LNG carrier. Ang dose-dosenang LNG carrier na ginagawa sa mga shipyard sa Pilipinas ay titigil. 5, 6, 7, 8, 9. Para sa Europa,
Ito ay nangangahulugan ng kakulangan ng mga barkong magdadala ng gas. Magkakaroon ng emergency meeting ang European Energy Council. Magsisimulang pag-aralan ng Alemanya ang pagdedeklara ng State of Energy Emergency. Sa harap ng taglamig, naging hindi tiyak ang supply ng gas. Namutla si Hans. Kwento ito ng kanilang bansa, kaya hindi ito biro para sa kanya. Nagbago ang slide. Makalipas ang 7 araw. Isang malaking numero ang lumitaw sa screen. 1.2 trilyon. Dahan-dahan kong binasa. 1 trilyon at 200 bilyong dolyar. Natahimik ang buong bulwagan. Para magkaroon kayo ng ideya kung gaano kalaki ang halagang ito, ikukumpara ko. Naaalala niyo ba ang pagbagsak ng Lehman Brothers noong 2008? Sa unang linggo noon, ang nawalang halaga sa merkado ng mundo ay 1 trilyong dolyar. Kung hihinto ang Pilipinas sa loob ng 7 araw, ang pinsala ay higit pa sa unang linggo ng Lehman Shock, sa loob lang ng 7 araw. Dahan-dahan kong tiningnan ang mga estudyante. Walang nagsasalita, wala nang tunog ng panulat o keyboard. Ito ang Pilipinas, ang semiconductor, paggawa ng barko, baterya, at ang mga tao nito. Sa ugat ng mga industriyang ito, kapag huminto ang Pilipinas, hihinto ang mundo. Ang Pilipinas ang pacemaker ng pandaigdigang ekonomiya. Kung aalisin ang pacemaker, mamamatay ang pasyente. Kung hihinto ang Pilipinas, hindi makakahinga ang ekonomiya ng mundo. Ang 500 katao sa bulwagan ay nakatingin sa akin. Wala na ang mga mapanuksong ngiti kanina, ang puso ng isang bayan. Pinatay ko ang slide. Bahagyang lumiwanag ang ilaw sa bulwagan. Tahimik na nakatingin sa akin ang 500 estudyante. Dahan-dahan akong naglakad sa gitna ng entablado at binuksan ko ulit ang slide. Isang itim at puting larawan ang lumitaw. Ang Maynila noong 1945. Mga gusaling winasak ng bomba, mga batang nakaupo sa mga guho. Gulagulanit ang damit at nakayapak. 17. Itinaas ko ang aking boses, taong 1945. Pagkatapos mismo ng digmaan, ang buong lupain ng Pilipinas ay naging isang malaking guho. 18, 19, 20. Ang per capita, gross domestic product ay nasa iilang dolyar lamang, 21. Muli kong binigkas ng malinaw ang numerong iyon, ilang dolyar lamang. Samantala, ang Amerika ay mahigit 2,000 dolyar. Isang ulat ang nagsabi, aabutin ng 100 taon bago makabangon ang Pilipinas. Isa sa mga pinakamahihirap na bansa sa mundo. Isang bansang walang pag-asa. Iyan ang Pilipinas noong 1945, 21, 22, 23. Walang humihinga sa bulwagan. Pinalitan ko ang slide, ngunit wala pang 80 taon. Ang bansang ito ay naging isa sa mga kinatatakutang bansa sa mundo. Nangingibabaw sa mundo sa assembly ng semiconductor. Nangunguna sa paggawa ng mga espesyal na barko. Ang teknolohiya sa baterya at mineral ay nasa pinakamataas na antas. Paano ito naging posible? Tiningnan ko ang mga estudyante. Walang sumagot. Isang bagong slide ang lumitaw. Isang larawan ng construction site sa Pilipinas noong 1960s. Madaling araw pa lang. Ang apoy mula sa welding ay nagbibigay liwanag sa kalangitan. Tingnan ninyo ang kamay ng mga manggagawa. Makakapal na kalyo. Kahit may guwantes, napapaso pa rin ang kanilang mga kamay. Ngunit hindi sila tumigil. Dahil kailangan nilang buhayin ang kanilang pamilya. Nagbago ang slide. Larawan ng mga construction site sa gitnang silangan noong 1970s. Mga Pilipinong manggagawa na nakatayo sa gitna ng disyerto ng Saudi Arabia, may hawak na pala. Ang temperatura sa tanghali ay 50 degrees. Walang lilim. Nagbanat ng buto ang mga manggagawang Pilipino sa disyertong ito para kumita ng dolyar. Ang perang iyon ay ipinadala sa Pilipinas. Naging pambayad sa matrikula ng mga anak, pambayad sa ospital, at pambili ng bigas. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Isang larawan mula sa isang opisina noong dekada 80. Hating gabi na pero maliwanag pa rin ang ilaw. Hating gabi na, hindi namamatay ang ilaw sa mga opisina. Ang mga profesional ay nagpupuyat para makahabol sa Amerika at Europa. Noong panahong iyon, sinasabing nanggagaya lang ang teknolohiya ng Pilipinas. Tinawag silang bansang manggagaya, pero hindi sila sumuko. Pinatay ko ang slide. Tumayo ako sa harap ng itim na screen at tiningnan ang mga estudyante. Bumagsak man, bumangon muli. Nawasak man, itinayo muli. Nabigo man, sinubukan muli.
Iyan ang dahilan kung bakit narating ng Pilipinas ang kinalalagyan nito ngayon. Huminga ako ng malalim at nagpatuloy. Hindi lang dahil magaling ang teknolohiya, hindi rin dahil sagana sa likas na yaman, kundi dahil hindi sila sumuko. Dahan-dahan kong tiningnan ang bulwagan. Nakatingin sa akin si Lingwei. Wala na ang kanyang kayabangan kanina. Ganoon din si Emily at si Hans. Lumayo ako ng isang hakbang mula sa mikropono at sinabi ko, "Ngayon, nais kong ialay ang panayam na ito sa ilang mga tao." Inayos ko ang aking tinig sa mga taong bumangon bago pa sumikat ang araw para sa kanilang pamilya. Sa mga taong lumikha ng isang bagay mula sa wala gamit ang kanilang mga kamay. Sa mga taong isinuko ang kanilang mga pangarap para sa edukasyon ng kanilang mga anak. Sa mga taong nagpawis sa disyerto, nagpuyat sa mga pabrika, at nagbabad sa bukid. Tiningnan ko ang bulwagan. Ngunit ibang mga mukha ang nakikita ko. Mga kababayan, binigkas ko ang mga salitang iyon ng malinaw. Ang inyong pawis at luha ang nagtayo sa Pilipinas ngayon. Mula sa ilang dolyar na guho, naging isang bansang kinatatakutan ng mundo. Ang bida sa himalang ito ay walang iba kundi kayo. Huminto ako saglit. Nababalot ng katahimikan ang bulwagan. At nagsalita akong muli. At ang himalang ito ay hindi pa tapos. Itutuloy ito ng inyong mga anak. Itutuloy ito ng inyong mga apo. Sila man ay babagsak, ngunit babangon muli. Tulad ng ginawa ninyo. Sa huling pagkakataon, tiningnan ko ang bulwagan. Ang pundaan estudyante ay nakatingin sa akin. Ang kanilang mga mukha na kanina'y tumatawa ay wala nang sinasabi ngayon. Yumuko ako. Maraming salamat po. Dumating ang katahimikan at may isang pumalakpak. 1, 2, 10, hanggang sa lahat ng 500 katao ay tumayo at pumalakpak. Pati si Lingwei, si Emily at si Hans. Habang pinapakinggan ko ang kanilang mga palakpak, naisip ko, ang Pilipinas, isang bansang walang-wala noong 1945. Ngayon, sa taong 2026, ang bansang pinakakatakutan sa buong mundo. Ang himalang iyon ay hindi nahulog mula sa langit. Nilikha ito ng pawis, luha, at pusong hindi marunong sumuko ng isang lahi.